Jesus Miracle Hour. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kababayan. Sumapit na naman tayo sa ating pinakahihintay na espiritual na programa, ang Jesus Miracle Hour, na pinangungunahan ng kagalang-galang na Evangelista Wilder Estrada Almeda. Ang bawat yugto ng programang Jesus Miracle Hour ay kinapapaloban po ng mga espiritual na awiting nakapagpapasigla sa mga nanglulupaypay na puso, mga buhay na patotoong makapagpapalakas sa inyong pananampalataya, at higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan na dadalhin ng ating mga ngaral sa gabing ito. Halina kayong lahat, sama-sama tayong magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig sa ating programa, Jesus Miracle Hour. Tunay at uling propeta ng Diyos sa uling kapanahunan. Hallelujah, muli sa mga at-naturo namin beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor, uling sa Omega, na ating mga kalagis na sariwa, binibita na alaala sa titwina na tibiro sa ating pusong isipan at sa kanilang mga anak, sa buong galad ng Beda Children, sa buong galad ng Beda Family. Hallelujah, praise the Lord, at dito sa aming lugar, sa ating God ordained picture ng ating manalang, hallelujah, sa kanyang magulang, sa aking mga kapatid, sa aming buong sambayan, hallelujah, sa aming pagbati sa inyong lahat na mga minamahal naming mga kapatiran at lalong-lalo na po sa mga baguhan na ngayon po na first time, hallelujah, unang beses makapanood ng ganitong uri ng programa sa social media. Hindi po ito nag-iisa, mga minamahal, sapagkat marami pong programa ang The Jesus Miracle Crusade International Ministry na kung saan iba't ibang outreaches. Andyan unang-una ang ating GMCIM Central Church, hallelujah, praise God, hallelujah, at tayo naman po dito sa Region 1, dito sa La Union, hallelujah, praise God, na tunay napakabuti ng Diyos na noon ay sa radyo lamang po napapakinggan at sa patay na oras napapanood sa telebisyon, hallelujah, at hindi pa sa mga mainstream media, mga minamahaling, ngunit ngayon ay meron ng social media na kahit anong oras maaari tayong makapagsagawa ng ating programa. Mga minamahal, hallelujah, praise God, na kahit sang lugar, kahit sa ibang bansa ay napapanood po tayo at nandiyan marami nang nagte-text, nagpapa-backup prayer, humihingi ng panalangin at humihingi ng payo. Mga minamahal, na tunay napakabuti ng Diyos, mga minamahal, na ipapangaral ang salita ng Diyos sa huling kapanahunan sa lahat ng lugar, mga minamahal, sa buong daigdig. Hallelujah, tandayan ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Inyo pong i-share ang video na ito, mga minamahal, upang mapanood po ng inyong mga kaibigan sa Facebook, at isend din po ninyo sa Messenger upang kayo po'y makatiyak na kanilang makikita ang ating programa. Ito po'y programa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patuloy po ang ating mga banal na gawain, mga minamahal. Bukas po ay ating overnight prayer, mga minamahal, at patuloy din po ang ating Bible reading, mga minamahal. Ngunit bago po dyan sa ating mga announcement, tayo po muna ay manalangin ng ating pagsisimula.
Opo, mapagpalang Diyos, Ama naming banal, sa pinakamakapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa pribilehiyo na ito na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, pinakamamahal na Panginoon. Ito ay pribilehiyo, mahal na Panginoon, sapagkat hindi naman po lahat, mahal na Panginoon, ay nakakapanood, mahal na Panginoon, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Ito po ay pribilehiyo na aming natanggap mula sa iyo, sapagkat hindi naman po lahat, mahal na Panginoon, ay nakakapagsagawa ng ganitong programa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mahal na Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng uri ng aming pagkakamali, pagkukulang, mga kahinaan. Patawarin mo kami, linisin ang aming puso't isipan. Pakabanalin mo kami mula sa oras na ito hanggang sa oras na yung pagbabalik, pinakamamahal na Panginoon, naway walang maiwan sa aming mga matatapat na naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Papagtagumpayin mo ang iba na programa sa gabing ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mula sa umpisa hanggang sa matapos, busugin mo ang aming kaluluwa ng iyong mga banal na salita, pinakamamahal na Panginoon. Ikaw humipo sa puso't isipan, mahal na Panginoon, na makakapanood, mahal na Panginoon, na kanilang ishare ang video na ito, kanilang paniwalaan ng iyong banal na salita. Ikaw maglagay ng mga banal na salita sa aming bibig, maging pagpapala sa mga makakarinig, pampatibay ng kanilang pananalig, pinakamamahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon, ikaw sumagot sa mga may katanungan, mahal na Panginoon, ikaw magpayo sa mga humihingi ng payo, mahal na Panginoon, sa mga humihingi ng tulong, ikaw magbigay tulong, mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag mong pahintulutan na ang mga taga-usig namin ay makapagkomento ng mga negatibong komento, mahal na Panginoon, maging sila man din po ay kahabagan mo, pinakamamahal na Panginoon. Sa iyo lang po kami umaasa, mahal na Panginoon, hindi po kami umaasa sa aming sarili, sa ganang amin ay wala po kaming magagawa, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng aming mga pastor, evangelista, Wildy Estrada Almeida, amin ang inaangkin ng tagumpay ang pagpapala, saway mo lahat ng uri ng demonyong balakid at lang sa aming banal na programa sa gabing ito. Magsilas kong lahat sa pangalan ni Jesus Christ, out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise God, hallelujah, praise God. Tunay ng ating Diyos dito po sa banal na gawain ng The Jesus Church, The Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed and founded by our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida and our beloved Assistant Pastor Linus Almeida, na patuloy po ang ating mga banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah, na bagamat bawal po talaga ang mass gatherings, mga minamahal, at kami po ay nagpapasalamat dito po sa aming lugar na kami po ay ginawang malaking pamilya ng ating mahal na Panginoon Jesus, na ang aking pong mahal na ama, 10 ng aking mga kapatid, kasama rin po ng aming mahal na ina at mga kamanggagawa dito po sa aming lugar, ay hindi po kami maliit na pamilya, sapagkat kami po ay malaking pamilya rin, mga minamahal. 9 na magkakapatid po kami, 5 po ay may asawa na, at may mga anak na rin po, mga minamahal. Isipin nyo na lang po yun na mayroon po akong 14 pamangkin o 15, mga minamahal, kasama yung mga bata sa aming pagsasagawa ng gawain. Nandiyan na rin ang social distancing, kahit magkakasama na kami dito sa bahay, ay hindi kami nagtatabi-tabi kapag banal na gawain na, mga minamahal, upang patuloy nating maisagawa yung ating banal na gawain. At nangyari itong pandemic na ito, na niloob ng Diyos na meron ng Facebook sa ating kapanahunan, upang mga kapatiran, bagamat sila ay naka-quarantine sa kanilang tahanan, bawal silang lumabas, ay makakapanood sila ng gawain. Dahil isipin nyo, kung wala pang Facebook, nangyari itong bagay na ito, mahihirapan din tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa ating banal na gawain, sa ating pinakamamahal na Jesus. At ang mga balita ay hindi natin mapapanood, dahil unang-una na nga yung mainstream media, social media na ang nagbabalita ng mga balita. Higit sa lahat, ang ating dapat pahalagahan ay ang balita, mga minamahal, ang mabuting balita, good tidings, mga minamahal, ang ating ipakalat. Huwag fake news, bagkos yung totoong balita na Biblia ang basihan, mga minamahal. Tayo makapakinig ng Hallelujah, praise God. Ating mga announcement, mga minamahal, bukas po ay ating overnight service, overnight prayer, na talagang salamat din sa Diyos na dito po sa aming lugar, hallelujah, ay nakakapagsagawa pa rin tayo ng ating pagpupuyat. Ibig sabihin, magdamagang pananalangin at pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos. Talagang regular pa rin yung ating banal na gawain, mga minamahal. Nakakalungkot nga isipin na sa ibang lugar ay hindi na po sila nakakapagsagawa ng kanilang pagpupuyat, na yun po yung nasa Biblia, yung watch and pray, magpuyat at manalangin. Hallelujah. Kaya ang ginagawa nila, ina-adjust na lang nila yung kanilang mga banal na gawain sa gabi. Ina-adjust nila sa hapon, inaagaan nila, mga minamahal. Hallelujah. At i-replay nila, mga minamahal, sa gabi, upang yung mga kasamang kapatiran na magpupuyat
ay sana tuparin pa rin natin yung ating pagpupuyat, mga minamahal, sa gabi. Dahil hindi naman tayo makakapagpuyat kapag hapon. Naway wag nating maging kadahilanan na nanood na po kami kaninang hapon. Banalagawain na kami kanina. Nag-overnight na kami kaninang hapon. Baka yan kasi ang mga terminong ginagamit. Mali po yun, mga minamahal. Dahil ang pagpupuyat, ito po ay isinasagawa kapag gabi. Kaya nga po inire-replay ang mga banalagawain para makapanood po tayo, mga minamahal, makapagpuyat tayo halim sa ating pagbabantay sa ating kaligtasan. Mga minamahal, dito naman po sa ating lugar ay talagang live na live po, mga minamahal. Totoong nangyayari, virtual at visual, mga minamahal, halin na nangyayaring ating banal na gawain. Tuloy na napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Suportahan nyo po lahat ng mga outreaches, mga minamahal. Huwag po tayong mamili upang lubos tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Jesus. I-share nyo po ang video na ito, mga minamahal, upang marami po tayong mabahagian ng banal na salita ng Diyos sa gabi ito. Tayo makapanood ng makapakinig, mga minamahal. Hallelujah, praise God, ng buhay na patotoo, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Isa sa ating mga kapatiran dito po sa aming lugar, sa Bacnotan, La Union, ating beloved Sister Imelda Fontanilla. Praise the Lord, ang pinakatambahay na ko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dobleng paggalang, respeto po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa pag-alala ng mga banal na turo iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa mga beloved children. Hallelujah, praise the Lord. At ako'y bumbati rin po sa ating beloved Olden Preacher, Brother Nan. Ganon din po sa Hallelujah. At ako'y nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa lahat ng aming kagalingan na pinagkalob ng mahal na Panginoon. Dahil andyan din po, mga minamahal, nagkaroon din po ako ng bukol sa aking breast po, mga minamahal. Hallelujah. Na halos nagpahirap po sa akin ng 5 buwan po, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na laging kumikirit po, mga minamahal. Hallelujah. Talagang andyan din po na talagang umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po na napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil naganap po ang banal na krusada po sa dako ng Bacnotan po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal. Hallelujah, na inalay ko po ang 3 araw na aking pagpasting po, mga minamahal. Ganon din po na nagkaroon din po ng 7 araw po na 2 meals po, mga minamahal. Napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Bago mag-crusade po, mga minamahal, andyan po na yung aking bukol po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po na pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinunaw po niya ang aking bukol sa aking breast po, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po, mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Tunay na andyan ka lagi sa aming puso, mahal na Panginoon. Salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang aking beloved anak, hallelujah, siya po, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng anemic na halos talagang andyan po sa kanyang eskwelahan. Tinakbo po siya sa dako po ng hospital. Dahil po, mga minamahal, grabe po ang kanyang karamdaman dahil ang kanyang pong dugo po, mga minamahal, ito po ay naging 60/50 na lamang po, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, na napunta po ako sa ospital upang tignan po, mga minamahal. Tinawag po ako ng doktor. Ang sabi ng doktor, ito po, mga minamahal, ay naging 60/50 po, mga minamahal. Hallelujah. Pero kami po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. At nanampalataya sa ating mahal na Panginoon. Nagpa-back up prayer po, mga minamahal. Hallelujah. Hindi po ako nag-absent sa ating banal na gawain. Hallelujah. Yung 3 beses sa loob ng 1 linggo. Hallelujah. Ako po, mga minamahal, ay nagpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon. Umiyak sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, hallelujah. Napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang aking beloved anak, ito po, mga minamahal, yung kanyang dugo po, mga minamahal, naging normal na po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sa pagpasting po ng ating mahal na pastor, laging nakaluhod para sa atin. Hallelujah. Kami rin po, mga minamahal, inabot ng ating panalangin ng ating mahal na pastor. Hallelujah. Thank you so much, mahal na pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil yan po, mga minamahal, hallelujah, isa rin po akong ginagamit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang isang adult choir po dito sa ating banal na gawain. Ganon din ang aking beloved anak. Salamat po, mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kami rin po itinawag mo, mahal na Panginoon, upang kami rin po, mahal na Panginoon, ay
Pinili mo rin po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po, mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. At patuloy po kami nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng aming mga karamdaman, ito'y pinagaling ng lubusan ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At patuloy din po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Dahil yung aking beloved anak, hallelujah, ay muntik na po siyang tuklawin ng ahas. Hallelujah. Pero sa pagsambit po, mga minamahal ng hallelujah in Jesus' name, tunay po mga minamahal ang ahas na yan, hallelujah, inilihis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo sa aking beloved anak, hallelujah. Tunay na napakabuti ang ating mahal na Panginoong Isus, hallelujah, praise the Lord. At patuloy po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, hallelujah. Kaming mag-asawa po, mga minamahal, dahil meron din po kaming sakyan, mga minamahal, hallelujah, kami po, mga minamahal, ay makasagasa na po ng nakamotor po, mga minamahal, hallelujah. Talagang kitang-kita po namin na masagasaan na po namin yung nakamotor na yan, hallelujah. Pero sa pagsambit namin ng hallelujah in Jesus' name, tunay po mga minamahal, hallelujah, inilihis po ng ating mahal na Panginoon na wag po kaming makasagasa, hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga himalamong pinakita sa aming buhay. Maraming salamat po, mahal na Panginoong Isus, hallelujah, sa lahat ng aming mga karamdaman, pinagaling mo, mahal na Panginoon. Aking beloved husband, nagkaroon po siya ng tumor, hallelujah. Pero ang ating mahal na Panginoong Isus, hallelujah, ang tumor na yan, hallelujah, ito po ay tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, dahil aking beloved husband, siya po ay napunta sa dako ng hospital, hallelujah, praise the Lord. Pero ang aking beloved husband, hallelujah, ang sabi ng doktor, kailangan po siyang maoperahan agad-agad, hallelujah, dahil puputok na po yung kanyang appendicitis, hallelujah, praise God. Ang sabi ng doktor, nakita po mga minamahal sa kanyang nakita po doon po mga minamahal sa MRI po, mga minamahal, dahil na ultrasound din po siya, mga minamahal, hallelujah. Andyan po ang sabi ng mga doktor, kailangan daw siya agad-agad na maoperahan, hallelujah. Andyan din po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpabaka prayer po, mga minamahal, sa nanguna po dito sa dako po ng Banggar po, mga minamahal, ating beloved Olden preacher po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal, hallelujah, ang sinabi ng doktor na mayroon po siyang tumor, hallelujah. Andyan po mga minamahal, pagka-opera po, mga minamahal, dahil puputok na yung appendicitis niya, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Andyan po nang sabi ng doktor sa akin, nakangiti po siyang, tinawag niya po ako, hallelujah. Dahil ang sabi niya, nilabas daw po niya ang kanyang mga laman loob, hallelujah. Pinisil-pisil po mga minamahal kung nasaan na po yung tumor na sinasabi doon sa kanyang bituka, hallelujah. Pero salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Dahil po yung kanyang bukol sa kanyang bituka, hallelujah. Ito po mga minamahal ay tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, hallelujah, kayo po ay manood po ng Facebook po, mga minamahal, yung sa Jesus Miracle Hour po, mga minamahal, hallelujah. Lagi po na manood po kayo, hallelujah, dahil ang Diyos, lahat andyan po mga minamahal, lahat naghihimala, hallelujah. Andyan po lahat ng mga karamdaman dito sa Jesus Miracle Crusade. Ito po ay pinapagaling ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus, hallelujah, dahil kami po ay nakamtan namin, hallelujah, ang lahat na pinagkalob ng mahal na Panginoong Isus sa lahat ng aming mga karamdaman. Ito'y pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. At lahat ng kapurihan pa salamat ay tayong sa ating mahal na Panginoong Isus po lamang. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po sa ating pinagpalang patotoo na yan. Natunay na pakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Dagdag ko rin po sa kanilang patotoo, mga minamahal, na sila po'y may anak. Mga minamahal na bata pa po, mga minamahal. Yung kanilang anak na 10 years ago, mga minamahal, nagkasakit ng dengue, mga minamahal. Hallelujah, praise God, na sa sanlibutan, mga minamahal, ay wala ng pag-asa, mga minamahal. Ngunit dahil sa panalangin ng ating mahal na pastor, Evangelista Will Radalmeda, nang sila po ay mapuntahan sa ospital, mga minamahal. Overnight pa lang po natin, mga minamahal, na naghinip na po sila na may maraming nakapatong na kamay sa ulo ng kanilang anak, mga minamahal. At kinabukasan, Sabado, pinuntahan sa ospital, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, hindi na magtatagal ang buhay ng kanilang anak, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, talagang isang himala ang nangyari, mga minamahal. 10 taon nang nakalipas, mga minamahal, hindi nagkatotoo yung hanggang Sabado na lang ng gabi yung itatagal ng buhay ng kanilang anak, dahil hanggang ngayon ay dalaga na yung kanilang anak, na tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos, na walang imposible sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil dito po sa pagpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na Jesus,
dapat natin yung pagbulay-bulayan, mga minamahal. Hallelujah, sapagkat yan po ay kabutihan sa atin ng dakilang Diyos, mga minamahal, na kung saan, kung paano po tayo pinagpala, pinagaling, binago yung ating buhay, nilutas yung mga mabibigat na problema natin, pinalaya sa iba't ibang uri ng mga masasabang ugali na dati mga minamahal sakit ng ulo, yung mga beloved husband ng kanilang beloved mga asawa, mga minamahal. Ang daming mga bisyo, mga minamahal, sakit din sa lipunan. Hindi lang basta-basta bisyo, mga minamahal, mga droga, mga pinagbabawal na gamot, mga minamahal, at mga rebelde rin, mga minamahal, mga dating komunista, mga minamahal, mga dating aktivista na kumakalaban sa pamahalaan, mga minamahal, hindi nagpapasakop sa gobyerno. Dito po sa ating banal na gawain ay talagang binago po silang lubusan ng ating pinakamamahal na Jesus nang nalaman nila ang banal na kasulatan, ang magbabago sa buhay ng isang tao, mga minamahal, na ito ay tunay na pruweba na ang salita ng Diyos na aming napakinggan buhat sa ating minamahal, ginagalang mahal na pastor, ay katotohanan, mga minamahal. Andiyan din ang pagpapagaling ng mga karamdaman, mga minamahal. Kalunasan ng mga sakit, mga minamahal, na mga wala ng pag-asa, mga minamahal, bedridden, pag dinadala sa krusada, ibinabangon ng Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, mga mabibigat na problema, nilulutas ng Diyos, mga minamahal, financial, marital, mga wasak na pamilya, muling binuo ng ayos na mahal na Panginoon. Mga wasak na tahanan muling inayos ng mahal na Panginoon. Hindi po yung literal na tahanan, sapagkat magkaiba po yung tahanan at bahay. Yung bahay, yun yung building. Yung tahanan, yun yung pamilya, mga minamahal. Kaya nga meron tayong haligi ng tahanan, yun yung ama. At yung ilaw ng tahanan, yun ang ina, mga minamahal. Kaya beloved, Mother's Day po, belated Happy Mother's Day po sa mga beloved, mga light of the dear household. Praise God. At sa akin pong mahal na kuya, Isakar Manalang, hallelujah, maligayang kaarawan din po sa araw na ito ngayon. At kahapon naman po, ang inyo pong abang lingkod ay nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa panibagong taon na idinagdag. Ang inyo pong abang lingkod, beloved brother Jan Manalang, mga minamahal, na ako nga po hindi sanay, mga minamahal, na umupo dito sa ating programa dahil mga ito may unang pagkakataon na sunod-sunod tayong magsasalita po dito dahil hallelujah, mga nakaraang palagi po tayong nagba-Bible reader lang po sa ating beloved preacher, beloved Kuya Andrew Manalang. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay, napakabuti ng Diyos. Hallelujah, praise God. Sa ating po mga announcement, hallelujah, i-announce ko na rin po yung ating Bible reading namin, mga minamahal, tuwing hapon. Yung account po ng ating beloved ordained preacher ng Dig Manalang ang ating ginagamit sa ating pagbabasa ng Biblia. Tuwing alas 3 po ng hapon hanggang alas 6 ng hapon, yan po yung nagbabasa tayo ng Biblia. At tunay napakabuti ng Diyos na ginamit din itong quarantine na ito, mga minamahal, na kami pong buong sambahayan ay nagbabasa ng Biblia, mga minamahal. Nung umpisa ay parang sinusubukan lang namin kung matatapos namin yung bagong tipan, at sa loob ng wala pa atang isang buwan ay natapos na namin po yung bagong tipan, mga minamahal. At na sumunod na araw, matapos yung Apokalipsis, ay inumpisa na kagad namin sa Genesis, mga minamahal. At kanina po, mga minamahal, ay nasa Isaias na po tayo, mga minamahal, na tunay na kumikilos ang ating mahal na Panginoong Jesus sa mga makahimalang kaparaanan na ang pagkain ng ating kaluluwa ay ang banal na salita ng Diyos. Na tunay, napakakapal ng banal na kasulatan para sabihing alam na ng Kristiyano ang nilalaman nito, mga minamahal. Kaya nga, pagbulay-bulayan natin, mga minamahal, sabayan niyo po kami, hindi pa po huli ang lahat. Bukas po nasa Isaias na po tayo, Isaias Kapitulo 7. Tuwing hapon, alas 3 ng hapon, pagkatapos po ng ating puri dito sa ating praising area. At ang ating po mga banal na gawain, bukas po ay may overnight service po tayo, overnight prayer, magsimula po ng mga 9:30 hanggang 4:30, mga minamahal, kaya alas 10 hanggang alas 10 ng hapon ng gabi po, mga minamahal. Hallelujah. At magtatapos po yan ng madaling araw na po ng Sabado. At sa ating Jesus Miracle Hour naman po, mga minamahal, bukas ay
7:30 po, mga minamahal ng gabi. At sana ay patuloy tayong bigyan ng mahal na Jesus ng malakas na internet connection, mga minamahal, maging ating kuryenteng supply ng ating kuryente, mga minamahal. Kasi kung minsan ay humihina-hina rin po yung ating kuryente po dito sa ating lugar, mga minamahal. Hallelujah, praise God. At sa darating na linggo po, ay meron pa rin po tayong banal na gawain dito po sa Barangay Nagsabaran, Bangar, La Union. Hallelujah, praise God. Patuloy po ang ating mga banal na gawain maging sa Central Church, hallelujah, ngunit mapapanood po natin sa ating Facebook, mga minamahal. Suportahan po natin lahat ng mga outreaches na talagang kanilang pinagsusumikapan. Lahat po yan mga manggagawa, ginagamit ng ating pinakamamahal na Jesus para tayo po ay makapagsagawa ng ating banal na gawain online, na kahit tayo nagkikita lang ay digitally, mga minamahal, ay talagang patuloy tayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat ang paglilingkod sa mahal na Panginoon ay hindi lamang tuwing banal na gawain, hindi lamang tuwing tayo nanonood ng gawain. Yan po ay 24/7. Ibig sabihin, hindi ka tumitigil kahit natutulog ka. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw, mga minamahal, ay pupurihin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo, mga minamahal, dumako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa. Yung aking po sinasabi na sa Kawikaan, mga minamahal, nakasulat sa Kawikaan na 23:17, mga minamahal, na kinakailangan all day long, mga minamahal, tayo'y magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi sa mga Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 27, sapagat ito po yung aming natapos kanina. Natapos na rin po namin yung sumunod sa mga Kawikaan, yung Ecclesiastes, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Natapos na rin namin yung Songs of Solomon. Hallelujah, praise God. At natapos na rin po namin yung Job na nauna sa mga awit, mga minamahal. Kaya nasa Isaias na po tayo. Sabi po dito, hallelujah, huwag managhili ang iyong puso sa mga makasalanan, kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw. Yan po, lumagay tayo sa ating Diyos buong araw. Sabi sa English, let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Sapagkat sabi sa English, but be thou in the fear. Ibig sabihin, manatili tayo sa pagkatakot sa Panginoon buong araw. Kaya tayo, hallelujah, bago tayo dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos, tayo po muna ay makapakinig ng isang makalangit na papuring awitin. Hallelujah, praise God. Makinig po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang mandalhin ng buhay ko, hindi ako makahindi sa iyo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako ay susunod sa iyo.
praise the Lord na tuloy na tunay na pakabuti ng Diyos. Mga minamahal, tayo may buhay na walang hanggan. Kung tayo po'y sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, magpapabautismo sa tubig sa kanyang pangalan. Hallelujah, praise God. Tayo po'y dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa ngayong gabi. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved ording preacher, my beloved Papa Nanding Manalo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. God bless you sa ating beloved preacher John Manalang. At yan din po sa ating beloved preacher Andrew Manalang. Siya po ngayon ang nagko-control sa ating gawain. Praise the Lord. Hallelujah. At salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating pong mga kababayan na nandyan po sa inyong mga lugar. Magandang oras. Sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao. Hallelujah. Sa buong kapuluan, mga kapatid ko, hallelujah. Na naabot ng ating banal na gawain at doon po sa mga tumatawag, mga nagtitext, patuloy lamang po kayo, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Sa lahat ng mga nagtatanong kung ano po yung ating dapat gawin sa panahon na ito, patuloy po tayo sa ating prayer and fasting. At patuloy po tayo sa pagpupuri dahil yan pong ating pinakatrabaho. Magpuri sa umaga, sa tanghali, sa hapon at sa gabi. From the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. And praise the Lord. Yan po ang ating trabaho, lalo na po kami na nandito na manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na kung saan talagang yan na po ang aming buhay. Isang buhay po na simple, kumbaga payak lang na buhay ang aming paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi po kami pinagpala ng mahal na Panginoon Jesus na maging milyonaryo. Hindi po kami pinagpala ng mahal na Panginoon Jesus na napakaraming pera para magkaroon po ng isang magandang bahay-sambahan at isang magandang lugar na talagang masasabi naming yun ay pagpapala. Financially. Ngayon, ang pagpapala na binibigay sa atin ng mahal na Panginoon sa spiritual blessing. Kaya nga sinasabi namin na kami po ay nakapag-alay po ng prayer and fasting. Dito pong ginagawa namin Bible reading. Ay isa pong naman po namin, isang napakahalagang nagawa sa panahong ito na nagkaroon po tayo ng spiritual lockdown, spiritual quarantine. Kasi kung wala po ito mga kapatid ko, talagang busy po kami sa ating gawain. Busy po kami sa mga pinupuntahan ng mga nagpapa-pray over. Kahit saan po ako nakakarating. Hospital dito sa buong La Union. Hospital ng Metro Manila. Kumbaga naaabot natin dahil yung mga kapatid natin nagte-text, tumatawag, at pinupuntahan namin. Wala naman po kaming hinihinging kapalit. Wala kaming hinihinging bayad. Dahil ang salita ng Diyos ay libre, aming binabahagi ng libre. Sa napakaraming mga gumaling, sa napakaraming mga pinagpala ng mahal na Panginoon Jesus, sinasabi nga kung nagbayad lamang, katulad po dun sa ibang gawain. Meron pong isang mangangaral ng salita ng Diyos na yung pong panalangin niya sa mga miyembro na ngayon ay kumbaga walang financial support, sabi nga magbayad. Bayaran yung panalangin niya dahil gumaling sila, nagbago, pinagpala. Ang mahal na Panginoon Jesus ay hindi nga nagpabayad sa napakarami niyang ginawang himala sa banal na kasulatan at naisulat para ang Diyos ay purihin, ang Diyos ay luwalatiin. Kaya sabi ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Dear is Jesus is same yesterday, today, and forever. At bago po dyan, tayo muna yung manalangin sa lahat ng ating mga babayan. Naimbag karabi kada kayo aming kakabsat ko, hallelujah, sa ating mga Muslim brethren, brothers and sisters, Assalamualaikum. Lahat tayo pagpalain na ating pinakamamahal na Jesus, God is great, God is good, all the time. Let us pray. Pinakamamahal na Jesus, salamat po muli sa gabay at patnubay mo. Kami po'y patuloy na kapagpoprograma. Salamat at patuloy namin ay papangaral ng mensahe ng kaligtasan. Maraming po salamat sa mga gumaling na mga may karamdaman, sa nagbagong mga buhay, pinagpala mo, sa physical, material, financial, spiritual na bagay, sa pangunang dalangin, aming malapastor, at sa aming beloved Mama de Resistant Pastor Lina Almeida, de Almeida Children, sa lahat na aking mga kamanggagawa, na kami po'y patuloy po na kinahabagan mo at ginagamit para sa iyong banal na gawain. Abutin mo po ang aming nama ng mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na po yung mga nasa abroad at ang mga nakapokus, nanonood sa programang ito, malapay ng bless them abundantly, O Lord God. Anoint the humble servant, O Lord God. I cannot do it without the Lord God. I beseech you, Lord God, to bless thy word. Please, dearest Jesus, open the minds and understanding of my beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Impart to them faith from their heart. Love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. I need more power and anointing, O Lord God. Bless thy word in Jesus' name. Thou shalt not be dependent, says, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Purihin natin pinakamamahal na Jesus, na usaan ang pananalangin sa ating banal na gawain. Ito po mga kapatid ko ay walang bayad, libre. Na ito ang ginagawa nating prayer and fasting sa araw-araw na ginawa ng mahal na Jesus sa inyong abang lingkod, ay talagang itong araw po ng bukas mga kapatid ko, hindi naman sa binubuhat kong aking sarili, talagang puspos na po yung aking kapayatan mga kapatid ko, ay talagang sabi nga nung March, 15 days na hindi na ako kumain, magmula po nung 15, tapos nung mga nagdaang araw, lockdown na. Pero nag-umpisa pa po yan, mga kapatid ko, nung February, kasi nag-prepare po tayo ng crusade sa darating po na March 25, ang up to 29. Diyan po sa isang barangay po dyan sa Bacnotan, sa barangay Nagsimbaanan, Bacnotan, La Union. Ready na mga kapatid ko, dahil talagang nagsasounding na nga ang ating beloved preacher Andrew Manalang. 2 weeks na po siya na nagsasounding. Naikabit na yung mga streamers. At ako na mismo rin yung sumama sa nagkabit ng mga streamers. At nakaprepare na kami para sa crusade natin. Kaso nga, biglang ang nagka-lockdown. Nagkaroon ng ECQ. Enhanced Community Quarantine. Talagang wala na makalabas. Sabi nga ng mga kapatid, itutuloy pa ba natin ang ating crusade? Sa amin, tuloy yun. Walang problema. Kaso nga, yung mga nanunungkulan sa ating Bacnotan, sinabihan na kagad yung mga kapatid natin na mabalin. Hindi daw po pwede. Pati po yung barangay captain, sinarado yung area na hindi natin magagamit. Pati yung ating chapel dyan sa Bacnotan, pinupuntahan na lang ng mga kapatiran. At kami po ay nag-aasikaso kasi ng gawain natin ng Banggar at Bacnotan. Meron pa tayong Luna. Yung Luna, hindi naasahan na talaga natapos na yung ating pamamalagi doon. Inabot po tayo ng almost 9 years. Hindi na pinintulutan na natapos ng 10 years. At kinuha na po yung lupa ng may-ari at naiwanan nga po doon yung chapel natin na hindi na natin nakuha. Magagamit lang na nakuha natin doon. Pero yung chapel, yung mga hindi natin nakuha. At yun nga po yung ura-urada na ibinenta. Pero in everything, give thanks nga. At ito naman Banggar, kumbaga pinagkalob ng mahal na Panginoon na ating nabili itong Pastoral House Chapel natin dito sa Banggar sa tulong-tulong ng mga kapatiran. Na nagkaroon tayo ng lugar na Pastoral Chapel ng Banggar, kaya nandito kami sa Banggar.
Kaya nga mga kapatid ko, hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos kung talagang gusto mo ng kaligtasan. Kasi yung kaligtasan, hindi naman mibigay ng malapit ng Diyos sa inaan yan na wala kang paghihirapan, wala kang sakripisyo na gagawin. Ang malapit ng Diyos nagsakripisyo O, ipinanganak. Pagkatapos, sa kanyang pangangaral, nandyan, kasama ng pag-uusig, kasama ng mga kung ano-anong gawa ng demonyo para sa kanya. Sa Matthew 4:4 nga kung mga Luke 4:4, ang naging kalaban niya na dyan ang demonyo mismo si Satanas. Imagine, tayo, hindi pa natin nakikita si Satanas, pero ang malapit nung kausap mismo niya si Satanas dyan sa Matthew 4:4. 4:1 hanggang 4. Matthew 4, 1 up to 4. At saka Luke 4, 1 up to 4 din sa mga susunod pa na talata. Kaya nga tayo, pinagpala ng mahal na Panginoon Dahil sa buhay natin ngayon, tandaan natin yung magginawa ng demonyo ngayon sa buhay ng tao, ito, alipinin ka sa bisyo. Iba-ibang klaseng bisyo. Sabi nga nila, A, B, C, D, E, F, G hanggang Z na bisyo. Tapos sa karamdaman, nako, habang malakas ka, mula ulong, talampakan, pwedeng lagyan ng karamdaman ng demonyo. Sa labas, pati sa laman, loob, pwedeng lagyan ng karamdaman ng demonyo. Yung bisyo, nabanggit na natin, from letter A, sa alphabetical letter, mga kapatid ko, talagang sabi nga natin, letter A from letter Z. O, meron kayong mga cellphone, yan, andyan yan, kompleto yan. From ABC to WXYZ, yan. Yan ang bisyo, Meron pa mga extension yan, meron pang mga sobrang bisyo. Sabi nga lulong na lulong sa bisyo, lublob na sa bisyo. Karamdaman, mula ulo hanggang talampakan, labas at loob ng katawan ng tao. Yung problema, nako, talagang gabundok na problema. Gabundok na problema. Mga iba-ibang klaseng gawaing makasanlibutan. Yan, hindi maiwanan ng tao. Pag may ginagawa ka na masama, parang napapamahal sa iyo Hanggang malulong ka, di ba, yung mga droga? Kahit walang pera, magnanakaw, mang-hold up para itusto sa kanyang bisyo na pagbili ng droga. Di ba, binigyan na nga ng pera ng gobyerno? Imagine, 5,000, 6,000, 8,000, libo-libo ang binibigay. Tapos anong ginagawa ng mga nakatanggap? Sinusugal, binibili ng mga alak, droga, ganun. Ganun kalulong ang tao sa bisyo. Imbis na ibili ng pagkain para sa pamilya, wala Unahin pa yung bisyo. O kaya nga tingnan nyo, galit ang ating presidente, yan, kulong. Ito namang mga nagyayabang, wala namang mga pera, gusto pang mag-alok ng milyong-milyong halaga para lang mag-udyok sa isang krimen na gagawin ng tao na papatayin yung presidente. Oy, tumigil nga kayo. Hindi nyo napansin siya ang presidente na napakarami nang nagawa sa ating bansang Pilipinas. Imagine, mga teacher, binigyan ng increase ng sweldo. Ang mga kapulisan, ang mga kasundaluan. Kumbaga lahat nga natulungan itong panahon na ito. Imagine, buhos lahat ang financial ng gobyerno. Kaso talagang nasanay yung iba sa graft and corruption nakapagtatanga naman yung mga naglilingkod sa gobyerno, bakit sila yung merong graft and corruption, samantalang fix na yung kanilang income. Sasahod at sasahod sila. Kahit napatulog-tulog lang sila sa
kanilang trabaho, kanilang sinumpa ang trabaho, patulog-tulog lang, walang ginagawa, kain tulog. Fix na yung income nila. Meron pang graft and corruption. Kasi nga nasilaw ang tao sa pera. Nasilaw ang tao sa karangyaan. Nasilaw ang tao sa tinitingala siya. Hinahangaan. Yan ang kalagayan ng mga tao. Ganyan ang pakana ng demonyo sa ng mahal na Panginoon. Pansinin niyo dun sa sa Matthew chapter 4, verse 1 up to 4. Pakibasa muna natin. Pero balikan ko lang yung sinabi ko kanina. Sa Hebrews chapter 13, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Basa. Mateo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 4. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayon ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Tingnan nyo, tinukso ng dyablo ang mahal na Panginoong Diyos, ang mahal na Panginoong Jesus. Ganun din sa atin ngayon Maraming natutukso sa konting pera para pairalin yung kayabangan. Dahil naman pala yan, yung mga nag-alok ng pinansyal para sa presidente, yung mga daldal-daldal. Gusto nyo maging sikat, ayan, nakaposas kayo ngayon, nakakulong. Ganun talaga ang kalagayan ng tao Gusto makilala, magpakilala ka na lang sa kabutihan, mabuti pa. Kaya yung ibang nagpapakilala, ang galing nga Saludo ko sa inyo Bakit? Imagine yung pera na natanggap nyo, nakuha nyo pang isoli sa gobyerno, samantalang yung iba nagkukumahog na mandaya. Nagkukumahog sila na lamangan ng gobyerno. Yung mga opisyalis nga, di ba nyo? Graft and corruption ang number 1. Kaya ang tao talagang Buti lang ang presidente natin, ayaw niya ng graft and corruption sa gobyerno niya. Ayaw niya ng mga magnanakaw sa gobyerno niya. Kaya ang gobyerno natin tumutulong talaga ng halos hubad na Na talaga nahubaran na ng pinansyal Lahat na lang ginagawa ng paraan. Kaya yung mga tao na maabot, ilan ba tayong milyong populasyon? Tingnan nyo, yung mga matatanda lang, napakarami ng populasyon natin. Yung mga bata pa. Siyempre, imagine, pati nga yung mga estudyante, na kanina sa TV, bigyan ng tulong, 1,000 yata, 1,005 para dun sa mga estudyante. Kumbaga bagay, may mga working student talaga kasi. Tapos lahat, marami pa rin nagrereklamo, maraming nga hindi nakatanggap. Kami nga nakatanggap din ng aking pamilya, kahabagan ng mahal na Panginoon. Nalagay kami dun sa poorest of the poor. Hindi naman kami mahirap na mahirap dahil ang mahal na Panginoon Jesus ay nagpo-provide ng ating pangailangan. Sabi nga namin, naglilingkod sa altar, nabubuhay sa altar. Kaso nilagay kami ng mga nandito sa ating barangay. Hindi nakatanggap kami. Siyempre, yung natanggap namin para sa pamilya, nung una nga, ako lang nga ang nakakatanggap ng relief yung ako, tsaka yung asawa ko, bigas, tapos sardinas, kape, tapos yung mga natanggap namin. Isipin nyo, sabi nga ng aking anak, malaking pamilya kami na nandito sa Pastoral House Chapel. 6 na pamilya yung aking anak nakasama rito. Tapos may mga worker tayong kasama. Pero naisip pa namin magbigay ng tulong sa mga kapatiran natin, nagbigay kami ng mga bigas. Nagbigay din kami ng kung mga ano-anong pagkain din sa mga kapatiran na mga naabot. Kasi yung amin natanggap na blessing, sinishare din namin sa iba Kaya yun ang naging kalagayan natin
Marami tayong naging aral na natutunan dito sa COVID-19. Nagpakumbaba tayo, nagkaroon tayo ng pagmamahal. Yung iba namang mga kababayan natin, talaga nandyan yung kanilang sakripisyo, lalo na mga frontliners natin, buwis buhay. Imagine, wala silang mga sakit. Ang lulusog nila dahil sila may mga doktor, mga nurses. Pero ngayon, sila yung nagsasuffer sa karamdaman na hindi naman dapat. Tapos itong mga matitigas ang ulo natin mga kababayan, mga reklamador, mga reklamo, puro reklamo. Ang nakakainis nga, yung mga taong nakatanggap, tapos susugal lang pala. Yung ipinapakita sa TV, siyempre hindi naman makukunan ng balita kung hindi nyo ginawa. Pag may usok, merong apoy. Ganun ang nangyari. Kaya nga ako, lagi ko sinasabi sa inyo, tikman nyo yung asukal, matamis. Ayaw nyo naman. Ang gusto nyo, yung walang kakwenta-kwentang bagay. Ang hinahanap kasi ng tao, yung kanyang kalagayan sa buhay na talagang kumbaga nganganga lang para kakain. Kumbaga ibibigay lang yung pagkain sa kanya, tatawagin siya, parang ang trabaho niya, kain tulog. Tapos pag oras ng tanghalian, tatawagin para kakain. Sabi ko, ang asukal ay matamis, pero yung gusto ng mga tao, yung asukal, ibudbud mo sa donut. Tapos, ibigay mo sa kanya, talagang matitikman niya yung asukal na matamis kasama yung donut. Kung nakalagay pala dun sa caption niya, donut eat, poison. Nako, delikado ka. Kaso nakain mo na, hindi mo alam na may lason pala yun. Nakalagay dun donut eat, may lason. Yung lason nandun pala sa loob. Ganun ang mga tao ngayon Sagana sana ang buhay ng tao sa bansang Pilipinas. Kung lahat ay naging masipag, ang daming mga lupa sa mga probinsya na nakatiwangwang. Ang daming lupa na pwedeng pagtaniman, pwedeng maging kabuhayan. Kaso nga, andun, sa kamay nilaan. Kaya maganda yung naging program ng gobyerno Yung back to provinces. Balik sa mga probinsya. Kaso hindi po ganun kadali ang proseso. Kaya napakahirap. Kaya saludo tayo dyan sa nagpanukala ng batas na yan. Sana po mabigyan ng magagandang trabaho yung mga nagsisiksik ang mga kababayan natin sa probinsya. Nagkaroon ng aral na mabuti dahil nga po dito sa COVID-19 na ito. Kaya tingnan nyo Diyan sa binasa na Matthew chapter 4. Verse 1 up to 4. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain. Bawat lumalabas sa salita ng Diyos. Grabe. Yung nagmemensahe ang mahal na Panginoon para sa ating ngayon sa buong kapuluan, sa buong mundo. Biblia ang nangungusap. Din sa ating mga simbahan. Wala man tayo nakuha talagang mabuti. Dahil kung napabuti ang buhay ng tao sa ating reliyon, wala na sanang masamang tao. Dahil imagine sa panahon pa ng Kastila, nandito na yung reliyon natin. Hindi pa tayo pinapanganak, nandito na sa ating kapaligiran, nasa atin ang simbahan yung reliyon natin. Pinaakap, pinalikalikan yung mga Diyos-Diyosan, mga ribulto. Bandang uli, wala pa ng silbi. Walang kwenta. Tingnan nyo, yung mga gumawa ng kalapastanganan sa ating presidente, hingi ng tawad. Lumulod, humingi ng tawad. Iyak. Kaya yan, diyan kayo nakilala, sikat kayo. Hindi kayo makakalimutan ng buong mundo. Sikat kayo. Viral kayo, sikat kayo. Kaso ang kinalaban yung presidente, salita kayo ng laban sa kanya. Para kayong demonyo sa kalagayan nyo ngayon yan ang napala ninyo. Parang sinasabi nga sikat ka dahil gusto mo magpasikat. Tingnan nyo, may binasa ako kanina dyan sa sa ating Bible reading na kung saan yung ating kalagayan ngayon, minsan, sa buhay ng isang tao,
na hindi natin sukat akalain na may mangyayari pala na hindi natin makakalimutan. May magaganap pala isang bagay na hindi natin sukat akalain sa ating mga puso ay mangyayari. Ito muna natin, tingnan natin itong sa Proverbs 14, verse 20, 21, 22. Basa mo na yan. Mga Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 20, 21, 22. Pinagtatanim ang duka, maging ng kanyang kapwa. Ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit siyang naaawa sa duka ay mapalad siya. Hindi ba sila nagkakamali na kumakatha ng kasamaan? Ngunit kaawaan at katotohanan ay isa sa kanila na nagsisikatha ng mabuti. O, tingnan nyo. Kaya minsan ang tao gusto talaga sa kasamaan eh. Ipinagtatanim ang duka maging ng kanyang kapwa, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Kaya yan, sa mga tao ngayon sa libutan, pag may bisyo ka, marami kang kaibigan. Pag mayaman ka, marami kang kaibigan. Pero pag dukha ka, tsapwera ka. Basura ka, basura. Sabi ko nga yung mga nangyayari ngayon, katulad yan, mga nagsalita, wala kayong bitamina na naibigay na tulong sa gobyerno. Wala kayong naibigay na bitamina sa mga mamamayan. Salot kayo, katulad kayo ng COVID. Kami dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sa kabagalan ng mahal na Panginoon, pinapangaral namin ang salita ng Diyos. Ito, maraming naabot na ating mga kababayan. Nagpapasalamat, sila'y pinagaling ng Diyos sa panalangin nating mga pastor sa programang ito. Nabuksan na kalang mga isipan magmula nung Marso, Abril at ngayon po'y Mayo. Nandyan yung mga nanonood, nagte-text, nagpapasalamat. Iba-ibang lugar ang naabot ng ating programa, iba-ibang mga bansa ang naabot ng ating paghayag ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Ano pa ang sabi dyan? Siyang umahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit siyang naaawa sa duka ay mapalad siya. Hindi ba sila nagkakamali na kumakata ng kasamaan, ngunit kaawaan at katotohanan ay isa sa kanila na nagsisikata ng mabuti. O, tingnan nyo, mabuti yung ating ginagawa Hindi makakalimutan ito na yung mga kababayan natin na abot ng gospel, pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Kaya nga itong paghayag natin ng salita ng Diyos sa mga maniniwala, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Sabi pa rito sa Proverbs chapter 15 verse 29, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. O kaya sa ating mga listener, pakibasa nga, ang Panginoon Mga Kawikaan, 15:29. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Amen. Ang mahal na Panginoong Hesus ay malayo sa mga masama. Kaya yung mga kumata ng kasamaan, malayo ang Diyos sa inyo. Kahit na simba kayo ng simba, dalangin kayo na dalangin. Paulit-ulit. Hindi na perfecto. Paulit-ulit na panalangin. Hindi na naging tama. Yung mali, uulitin uli bukas. Yung mali, uulitin naman sa isang bukas. Araw-araw na panalangin, mali. Kaya hindi napakinggan ng Diyos. Imagine, magmula na yung pinanganak tayo, mali na yung panalangin natin. Kaya kahit ulitin, hindi na pinakinggan ng Diyos. Mali pagpipilitan pa rin, kahit na ganitong panahon ng COVID, pagpipilitan pa rin. Mga programa sa TV, sinasabi, manalangin muna tayo. Ang panalangin pala na introduction, mali na. Kaya yung panalangin, walang naging kabuluhan. Parang batingaw na umalingaw-ngaw ang simbahan. Patuloy ang kalembang.
Ang mga tao, hindi naman nagbago. Ang mga tao na alipin ng bisyo, ang mga tao na alipin ng sugal, na alipin ng drugs, na alipin ng iba't ibang klaseng gawain. Kaya tingnan nyo, biglang hinipa ng Diyos ang karamdaman, lumaganap sa sanlibutan. Imagine, buong mundo, nagkaroon ng COVID. Oh. Kaya yung mga mamatay, tingnan nyo, mamatay talaga. Yung mga mabuhay, mabuhay talaga. Sabi nga Biblia, nakatakda sa tao mamatay na minsan pagkatapos ay ang paghukom. Kaya doon sa mga nakaligtas, hindi pa nakatakda ang kamatayan sa kanila. Kaso nga yung iba, namatay ng maaga, na walang saysay. Ang kala naging sakripisyo. Oh. Hindi dapat mamatay ng maaga dahil nag-iingat nga sila, protektado nga sila ng kalang pamilya Oh, kaso yung Diyos sa pinaglilingkuran, hindi yun na nagprotekta sa kanila. Kaya nga tayo minsan, sabi nga natin, sa ating buhay bilang naglilingkod sa Diyos, anong sinasabi natin? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan lagi. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. O, tingnan nyo. Ang tao, puro gawa ng masama. Tapos tatawag sa Diyos. Pagpasok sa simbahan, makasalanan. Pag-uwi, makasalanan pa rin. Hindi nyo napansin, biglang tumigil yung mga LGBTIQ. Bigla silang nawala. Yan ang isa sa naging karumal-dumal na kaganapan ng mga nagdaang taon Oh. Yan ang mga naging karumal-dumal pagsamba sa ribulto. Tingnan nyo. Kaya nga, yung natin, Asian Games nga natin ginastusan na napakaraming pera para makilala ang bansang Pilipinas nanalo sa Asian Games. Kumbaga number 1. Nakilala. Mga may insentibo para sa kanilang mga panalo. Yung mga tao naman, grabe, busy, kahit saan makapunta, abroad dito, abroad doon. Kung saan ang mga lugar na pinaganda para maging pasyalan. Mga lugar na inayos para maging tourist destination. Yan ang bansa Pilipinas, tourist spot. Yung mga dumating pala ng mga turista, may mga dalang COVID. Yan, napala natin. Tayo ngayon na nagdusa. Ang sugal pa rin hanggang ngayon. Pero ito, nangyari na to, aral na to, na hindi natin makakalimutan. Katulad dyan sa, binasa natin sa Mateo 4:4. Na sasabihin natin, ayaw pa rin natin maglingkod sa Diyos dahil gusto natin nasa reliyon tayo. Ano man ay tulong ng reliyon natin? Wala. Ang reliyon natin, naging paalaala lang na merong Diyos. Pero, yung buong pagka-Diyos na ating nakilala, hindi natin ginanap sa ating mga buhay. Naniwala lang tayo na merong Diyos. Pero yung utos ng Diyos, di naman natin sinunod. Kaya sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Pakibasa nga. Tapos sa Joshua Kapitulo 1, 8-9. 1 Kapitulo 14, versikulo 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tingnan nyo, tutuparin natin yung kanyang mga utos. Anong ginawa natin? Hindi naman natin tinupad. Hindi natin pinag-aralan. Basta't alam natin, ako, Kristiyano na ako Katoliko, ako pinanganak na Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Ipinanganak ako Iglesia ni Cristo, mamamatay akong Iglesia ni Cristo. Ipinanganak akong born again, mamamatay akong born again. Parang ganun lang ang buhay natin Pinanganak ako na miyembro ng GMCIM, mamamatay ako ng GMCIM. Hindi naman ginanap ang mga totoong utos ng Diyos. Kaya tingnan nyo sa Joshua chapter 1, verse 8 and 9. Dito po sa Josue, Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy,
iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni Mang Lupaypay sapagkat ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Tingnan nyo, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, ay sumasayo kahit saan ka man pumaroon sana. Ganun ang mangyayari sa buhay ng tao eh. Sasamahan siya ng Diyos. Dadamayan siya ng mahal na Panginoong Jesus. Tutulungan siya. Dahil sabi nga ng Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya din nyo, meron bang naitulong yung ating pagkukrus-krus? Wala. Meron bang nagawa na mabuti mula sa pinto hanggang sa altar? Wala. Nagbago ba yung mga dapat magbago? Wala din. Panalangin ang panalangin. Sabi nga, paulit-ulit. Mali eh. Mali kasi. Paulit-ulit pa rin. Parang sinasabi nga natin eh. 1 plus 1, 2. Tama yan. 1 plus 1, 2. Kaso, para sa akin, iba. 1 plus 1, 3. Nanay, tatay, anak. Conforme kung ilan ang anak. Merong isa, merong dalawa, may 3, 4, 5. Nadadagdagan sana eh. Kaso ang nangyari sa atin? 1 times 1. 1. Ganon din. Pero bakit pagtakan mo yung 1 plus 1, 2? Yung times yun ha, times na yun ha. Multiplication, dapat dagdagan, no? 10 times 10, di 100. Imagine, dapat dumadami nga eh. Dumadami ang kaalaman natin sa salita ng Diyos. Kaso nanatili tayo sa 1 times 1, 1. Kung ano yung kinamulatan nating ribulto, Diyos-Diyosan, doon na lang, mamamatay ka na dyan. Tumanda nga na wala natutunan salita ng Diyos eh. Hanggang ngayon, sinundan ang yapak ng mga nagtuturo sa simbahan. Wala din. Hindi sa nag-aano tayo, kaso panahon na eh, parang sa panahon natin yung panahon na. Para magmulat tayo sa katotohanan, para magbasa ng Biblia. Ang salita ng Diyos, napaka-importante na dapat ito maging kayamanan ng tao na nabubuhay sa sanlibutan ito. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Only gospel, there is Jesus, is the power of God unto salvation. Kaya nga, maraming mga taong nagkamali talaga eh. Kung ang tulong sana ng mahal na Panginoon, pinanguna ng mga presidente, ng mga nangunang presidente sa ating bansa, simula't simula pa. Hindi pa tayo sa panahon ng magsaysay buhay, wala pa ako niyan. Sa panahon ng Elpidio Quirino, wala pa ako niyan. Sa panahon na ako ni Marcos eh. Hanggang ngayon sa panahon natin eh. Sana kung yun sa panahon ni Marcos, Presidente Marcos natin, yung mga sumunod na presidente, tingnan nyo ha, tawag ng tawag sa mga Diyos-Diyosan, walang napabago sa buhay ng tao. Ang ano pa natin nun eh, si Cardinal Sin. Yung Cardinal natin, apelido na lang, Sin. S-I-N. Ngayon, iba na naman ang ating naging Cardinal. Kaya nga kung tinuturo talaga ang salita ng Diyos, yung totoong turo talaga na nasa Biblia, sila yung mag-aakay sa atin sa katotohanan eh. Kasi nga sila yung lingkod daw ng Diyos. Sila yung mga binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Anong klaseng kapangyarihan? Yung mga tao wala nagbago. Tumanda ng tumanda. Mamatay na. Imagine, COVID lang ang papatay sa mga tao. Napakaraming nagkaroon ng sakit sa buong mundo. Kaya nga, itong nangyari talaga isang napakalaking leksyon. Imagine, ang tinamaan almost 4,355,456 sa buong mundo. Yung mga namatay na 290 plus na mga namatay. Yung recovered 1,610,000. Pato naman nadadagdagan. Nadadagdagan yung nagkakasakit, namamatay, nadadagdagan din yung nakaka-recover. Pero sa ating bansa Pilipinas, patuloy ang pagtaas, umaabot na yata tayo ng
malapit na mag 12,000. Oh, ang namamatay, papunta na sa 800. Yung nakaka-recover, meron mang 1,000 plus. Imagine yun lang, COVID lang ang biglang tumado sa mga tao. COVID. Kasi ang tao, wala kang pakialam kaya yung mga nandiyan sa labas, para wala kang pakialam pa rin Kumbaga, lumalaban sa hindi nakikita. Ang kamatayan kagat ang kalaban. Oh? Kaya nga yung sinasabi natin, merong daan na tinamatuwid sa tao, ang dulo ay kamatayan, kapamakan sa apoy ng impyerno. Bawat tao ngayon lumalakad sa kadiliman, lumalakad sila sa gawa na makasanlibutan. Pakibasa nga natin yan. Yung daan na tinamatuwid sa tao. Proverbs yata yan? 16:25. Mga kabigaan, 14:12 Amen. at 16:25. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Yung isa pa. At yun nyo, magkaiba lang sila ng chapter. Yung isa, 14:12. May daan na tinamatuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Isang tao, kaya nga kung lahat ng tao sana naturuan ng tamang paglilingkod sa Diyos, tamang daan na paniniwala sa Diyos, hindi natataakin yung daan na matuwid na ang dulo'y kamatayan. Ang tataakin mo yung daan na tila matuwid papunta sa langit. Tila parang baka sakali lang tila matuwid, tila baluktot, tila tama, tila mali. Ang gospel, salita ng Diyos, ang Diyos may nagkamali. Hindi naman siya nagkamali. Ang mga sumunod sa turo ng Diyos, pinaganda, pinapangit, yan ang naging mali ngayon. Kaya yung kamalian ng tao, hanggang ngayon, aanihin natin, tayo na mga nagkaedad na. Kung sabi natin, last trip, paano yung mga anak natin, yung mga apo natin? Tatahakin pa rin yung landas natin na mali. Ito sanang COVID na to, naging leksyon, naging aral sana sa buong mundo na naniniwala ko na hindi pa ito ang katapusan. Ito talagang na-practice lang tayo para magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Gospel is the power of God unto salvation. There is Jesus Christ, is the same yesterday, today, and forever. Kaya ang salita ng Diyos, huwag maalis sa ating mga bibig, huwag maalis sa ating mga isip. Ipamuhay natin. Hindi yung sugal ang ituro natin sa mga tao, hindi yung droga ang ituro natin sa mga tao. Hindi yung kung ano-anong turo, nasabi natin, religyoso tayo, reliyosang bansa. Lahat na lang, nandito iba't ibang klaseng reliyon, pero tingnan nyo, sa pagsunod, nagkamali-mali na. Pero kung ang Biblia, ang ating pag-aaralan, anong sabi ng Biblia, ewan ko kung alam ng mga tao ito Si Jesus ang daan, siyang buhay, siyang katotohanan. Gospel is the power of God unto salvation. Hindi na mababago yan. Hindi yung reliyon ang power of God unto salvation, kundi gospel. Ngayon, ang buhay natin, dalawa lang naman ang pupuntahan langit at impyerno. Tingnan nyo. Pipiliin mo yung langit, di maglingkod ka sa Diyos. Pipiliin mo ang impyerno, nasa reliyon ka na walang pagbabago, sayang ang buhay sa sanlibutan ito. Naging palamuti lang ang tao, display ang tao sa sanlibutan ito. Kaya marunong ka, matalino ka, mayaman ka, mahirap ka, pag wala ka sa Diyos, mamamatay ka. Dahil sa bisyo, dahil sa kasalanan, dahil sa problema, dahil sa karamdaman. Lahat yan naging ng kaaway ng demonyong Satanas Yan ang sandata niya Imagine ang Diyos, bigyan ka ng magandang buhay, magbabago ka, pagpapalain ka sa physical, material, financial, spiritual na bagay. Lahat ng kagandahan ay nasa ating mahal na Panginoon, pero lahat ng kapangitan ay talagang trabaho ng demonyo. Kaya sa ating minamahal na mga kababayan, mga listeners natin,
Huwag nating sabihin, ang puti ay puti, ang pula ay pula, ang berde ay berde, ang dilaw ay dilaw. Oh. Lahat naman tayo pupunta sa langit. Sino may sabi? Lahat tayo nasa reliyon, pupunta sa langit. Imagine kami na gumagawa ng mabuti. Kami pa yung mapapahamak. Yun nyo, lahat na apektuhan. O lahat tayo apektado dahil sa COVID. Ang puti ay puti, ang pula ay pula, dilaw ay dilaw, asul ay asul, berde ay berde. O, hindi na kailangan natin pagtalo-talunan yan. Sabi ng John 14:15, kung iniibig mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. If you love me, keep my commandments. Kaya sa ating minamahal na mga kababayan, ng mga viewers natin, lahat ng ating mga naabot sa gabi na ito, Luzon, Visayas, Mindanao, pati yung mga nagpapa-counseling, yung mga tumatawag, ipagpe-pray natin. Yung prayer and fasting, mahalaga pa rin yan. Mag-ayuno tayo at manalangin sa ating mga tahanan. Gugulan natin ang panahon ng mahal na Panginoon. Kahit nasabihin natin itong extension ng GCQ o modified GCQ hanggang sa katapusan pa ng Mayo, okay lang para tayo po ay patuloy na magpakumbaba sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat tayo gumagawa ng kabutihan, patuloy tayo dahil ito nga yung kaparaanan ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay patuloy na lalapit sa Diyos habang may panahon tayo. Talagang sabi nga, if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Yan ang ating tandaan sa James chapter 4 na kung saan, if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Habang may panahon na lalapit ka sa Diyos, may sakit ka, lumapit ka na sa Diyos. May problema ka, lumapit ka na sa Diyos. Gusto mo maayos ang buhay mo, lumapit ka na sa Diyos. Gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan, lumapit ka sa Diyos. Kasi ang nilalapitan natin, mga Diyos-Diyosan, wala namang naibibigay na mabuti. Ang nilalapitan natin, yung mga leader ng mga reliyon, wala namang naibibigay na mabuti. Ang Diyos ang lapitan natin, yung mga totoong nangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Yung totoo, gospel is the power of God unto salvation. Kaya pakibasa mo natin last verse natin. James chapter 4, verse 7 and 8 yata yan. Santiago Kapitulo 4, 7, 8. Pasakop nga kayo sa Diyos, tatapat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Amen. Tingnan nyo mga kapatid ko, mga kababayan, yan muna ang ating iwanan ng salita ng Diyos sa gabi na ito. At gabi na malapay ng bukas muli, pagpapatuloy natin ang pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos. Sa ating mga nandyan na may problema, may mga sakit, mga naganap ng kapayapaan sa puso't isipan, tanggapin natin pinakamamahal na Jesus. Let us pray, beloved brethren, sa lahat ng ating mga naabot sa abroad. Hallelujah. Manalangin tayo. Sabihin natin, mapagpalang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Jesus, ako pinagpapakumbaba. Salamat sa Ebanghelyo ng Diyos sa akin na pakinggan. Naging daan upang ako ay makalapit sa iyo at makakilala at maglingkod sa iyo. Salamat po, pinakamamahal na Jesus, na unti-unti nabubuksan ang aking kaisipan patungkol sa paglilingkod sa iyo. Pinakamamahal na Jesus, salamat po na ikaw ang unang umibig sa akin. At sa oras na ito, iniibig din kita, mahal na Panginoon. Lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba. At tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan at kamalian. Ugasan mo ko ng kabanal-banalang dugo na umagos sa krusang Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, sa aking tagapagligtas. Amen and amen. Opo, mapagpalang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, lahat po ng mga minaman naming mga kababayan, mga baguhan na lumapit sa iyo, patawarin mo sila sa kanilang makasalanan, iligtas mo sila, gawin mo silang tunay mong anak, nagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, pangawakan mo sila at gabayan, akayin mo sila sa tunay na daan patungo sa buhay at buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po sila, pinakamamahal na Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas.
Amen and amen. Sa pangunang dalangin namin mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almela, pagpalain mo po sila. Amen. Ating mga beloved foreigner brethren, let us pray. Father, dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, dearest Jesus, for your undying love for me. Lord, for sins, save me together with my loved one. Was my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. In Jesus' name, and amen. Lord, dearest Jesus, forgive their sins, Lord. Have mercy upon them, O Lord God. Make them real Christian. Write their names in the book of life in heaven, Lord God. Bless them, O Lord God, physically, materially, financially, and spiritually, Lord God. Hug them tightly, O Lord God, and make them real Christian, Father, pray in Jesus' name. Amen and amen. Let us pray, beloved brethren, sa lahat ng ating mga pangailangan, sa lahat ng ating mga kahilingan. Patong nyo yung isang kamay sa inyong cellphone, ang isang kamay sa inyong katawan, sa inyong mga ulo na mga may nararamdaman sakit. Masakit ang ulo, kung ano mang karamdaman meron tayo. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, yan ay gawa ng demonyo. Palayasin natin ang masamang demonyo sa ating katawan. Kung meron tayong nararamdaman ng symptoms ng COVID, pag-pray natin at yung mga frontliner natin, ang ating mahal na Pangulo, 10 ng mga nangunungkulan sa ating bansang Pilipinas. Opo, pinakamamala pa Jesus. Lahat po ng aming mga kapatid may mga sakit, mga baguhan, mga datihan, mga loved ones o mga kapatiran na iba-ibang klaseng karamdaman meron sila. Pagalingin mo po sila, mahal na Panginoon. Bigyan mo ng kalutasan ng mga problema, pagpalain mo sa physical, material, financial, spiritual na bagay. Hallelujah, ang aming mahal na Pangulo. Panginoon, ang lahat ng mga tinamaan ng COVID-19, malapay, pagalingin mo sila sa buong mundo. I-wipe out mo, malapay noon, ang COVID-19, ang coronavirus disease na ito, malapay noon. Hallelujah, pawiin mo na, malapay noon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga may sakit, pagalingin mo, lahat ng mga problema, lutasin mo. Ang lahat ng mga pangailangan ng mga anak, ipagkaloob mo, malapay noon. At ang aming mga kababayan din, malapay noon, hallelujah, na binabagyo ngayon sa panahon na ito, sa gabi na ito, sa oras na ito. Ingatan mo sila at iligtas, malapay noon, lahat ng mga lugar na tinamaan ng bagyong Ambo, malapay noon. Protect them, Lord God, Father of Jesus. Pagkamat masisira ang kalang mga tahanan, ang kalang mga ari-arian, proteksyonan mo ang kalang mga buhay, malapay noon. Hallelujah, pagpalay mo natin mga anak, ingatan mo mga kapatiran namin, malapay noon. Ang bagyo, ang kalang mga lugar, ang mga gawain, malapay noon. Sa pangalan ni Jesus, protect us, Lord, Father, pray in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Bless us and heal us, Father, pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po, mahal na Panginoon. Pakabait ng mahal na Panginoon. I feel the presence of the Jesus. Naiyak ako sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Ganito ang aking trabaho, hindi ganito ang aking ginagawa. Pagkagabi na, nandun ako sa sugalan. Pagkagabi na, nandun ako sa bisyo. Pero magmula nung ako naging anak ng Diyos, hallelujah, magmula nung nakakilala ko sa mahal na Panginoon, 1978, hanggang sa gabi na ito, talagang nagkaroon tayo ng pagkakataon na mangaral ng salita ng Diyos. Nagpe-pray tayo sa ating mga kababayan. Yan ang totoong nagbigay ng pagbabago sa aking buhay, ang mahal na Panginoon Jesus. Imagine, from 1978, na hindi ko pa kilala, mahal na Panginoon, down. Pagmula 77, hanggang sa ako'y pinanganak, ako'y alipin ng bisyo. Bisyo ng pagsusugal, bisyo ng pag-inom, panigarilyo, pagbarkada. Wala akong ginawa kundi doon sa gawaing makasanlibutan, gawaing makasalanan. Pero ngayon, salamat sa mahal na Panginoon, kahit gabi-gabi, na tayo napupuyat upang maabot natin ang mga kababayan natin sa loob at labas ng ating bansa. Isang pagpapala yan na nagagawa natin dahil sa mahal na Panginoon. Ako ngayon, nakaramdam na ng pangangayayat dahil magmula pa po nung February, nag-ayuno na tayo. Nag-ayuno na ako. March, 15 days. Tapos itong April, 30 days. At ngayon,
Kung Mayo na tayo. Bukas, 15 na. Kaya kung susumain, glory to God lang, hallelujah. Puri na ating pinakamamahal na Jesus. Talagang binuhos ko ang panahon ko para sa panalangin pag-ayuno. Hallelujah. At nakakaramdam lang ako ng pagbe-break, mga kapatid ko, pagkagawain natin Wednesday, Friday, and Sunday. Tapos, pagkatapos kong matulog na, ganun lang ang naging life ko. Pagising, madaling araw, puri, panalangin. Kaya lahat ating mga kababayan, sa maniwala kahit sa hindi, pilit namin kayo inaabot ng gospel ng mahal na Panginoon. Love you so much, beloved brethren. Love you so much. I love you so much. But dearest Jesus loves you more. Kaya salamat sa ating mahal na Jesus. Ako at ang aking mga anak, nagkaroon ng pagkakataon na kami po'y araw-araw nagbabasa ng Holy Bible. Holy Bible, banal na kasulatan ang ating binabasa. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. At tomorrow ay Biyernes, overnight prayer natin. Para sa ating mga kapatiran, sa mga gustong dumalo, ang mapapayo ko sa inyo, mag-overnight na kayo, magdala kayo ng mga gamit nyo, magdala ka ng mga gagamitin mo para sa Sunday. Huwag ka nang umuwi dahil, kumbaga maigpit nga balik sa kaigpitan Kumbaga imbis na lumuwag na, nasa modified na sana tayo, balik na naman tayo sa pagigpit kasi may biglang tinamaan ng COVID dito sa lugar natin sa Bangka. Sa isang barangay dun sa kapitbahay. Yun ang sabi sa akin kaninang umaga na nagpunta ako dun sa sa health center. Pati nga ako hindi na payagan na magbiyahe. Akala sa akin, din lang ayayat ako. Dahil sa fasting and prayer, di naman nila naintindihan. Napagkamalan pa akong may sakit. Wala tayong magagawa. Yun ang kalang, dahil nung kinunan ako ng Elmar scanner, yung init, napakainit kanina tanghali. Ayun, ang sabi, hindi ako pwede. Saka napagkamalan na tayong senior citizen dahil puti na nga yung buhok natin. Pero ganun pa man, in everything give thanks. Meron mga purpose ang mahal na Panginoon, meron mga layunin. Ito, layunin ng mahal na Panginoon para maabot namin kayo. Pagpalain na tayo na ng ating mahal na Panginoon, ulitin natin na naglilingkod sa altar, mabubuhay sa altar. The Lord will provide. Dearest Jesus, bless us, beloved brethren. I love you so much, but dearest Jesus loves you more. Tingin beloved ordained preacher ng Ding Manalang. Kasama ko po ang ating beloved Andrew Manalang, Eli Boy Manalang, John Manalang, Sakar Manalang. Happy birthday, Sakar! Sa lahat ng ating mga kapatiran, pagpalain tayo na ating pinakamamahal na Jesus. Kumbaga pati pag-birthday social distancing Kumbaga wala nang handa-handa. Yung handa namin, imbis na handang pangkalatan, salo-salo na yung mga anak ko na kumakain na lang ng gabihan. In everything give thanks, for this is the will of God. Kaya lahat ng ating mga patiran, sikapin niyo po na makadalo bukas, mag-overnight kayo, dahil gabi naman yan, at magdala na kayo ng mga gamit nyo hanggang linggo para nandito na kayo sa Pastoral House Chapel. At sabi nga maigpit na naman, baka hindi kayo papasukin dito sa barangay natin, pauwiin lang kayo. Kaya kung gano'n ang mangyayari, stay na lang muna uli kayo dyan sa baki, sa inyong mga bahay. Imbis na nakaluwag na nga sana tayo, parang more prayer pa. Pray. Yan ang nangyari. Kasi yung iba parang talagang sinasabik tayo ng malapay no na magpakainit habang nandyan tayo sa ating mga bahay. Yan na lang. I love you so much. Closing prayer tayo mga kapatid ko. Opo, mapagpalang Diyos umang banal. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo lahat ang mga nanood, mga nakinig sa aming programa, ang mga nag-aalay ng prayer and fasting, malapay no, mga 2 meals fasting a day, 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, at mga naka-longer fasting na malapay, bigyan mo ng kalakasan, kalusugan, abang lingkod,
Mahal na Panginoon, patuloy mo kaming pagpalain ng aking pamilya, ng aking mga anak na ginagamit mo sa banal na gawain. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang mensahe ng kaligtasan namin na ipaabot sa aming mga kapatiran, sa mga kababayan namin, mahal na Panginoon, nawa magsilbing kalakasan nila sa paglilingkod sa iyo. Tumimo sa mga puso't kaisipan, mahal na Panginoon. Wala kaming nais saktan, mahal na Panginoon, kundi nais namin ipangaral ang buong katotohanan na naging aral sa amin ang COVID-19, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, ingatan sa aming pagtulog at sa pagising namin bukas. Ikaw po muli ang aming pupurin sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi. Pagpalain mo kami sa aming pagbabasa ng Biblia at sa aming overnight prayer bukas, mahal na Panginoon. Ingatan mo rin ang mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga lugar na binabagyo, mahal na Panginoon. Ingatan mo sila. Pagpalain mo kaming lahat ngayon hanggang sa iyong pagbabalik, mga kapatiran sa buong mundo, sa lahat ng mga nanonood sa aming banal na gawain. Pagpalain mo kami at bigkasin ng pag-ibig sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. I love you so much, beloved brethren, but there is Jesus loves you more. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.